Sure, everybody was looking at them habang naglalakad sila palabas ng hotel. Inigo touched her hand and pressed it. Regina feels a little anxious, ngunit nawala yun sa ginawa ni Inigo. They smiled at each other. Nakaramdam ng kakaibang sense of security si Regina. Gustong-gustong sabihin ng dalaga na napakagwapo ni Inigo sa bihis nito ngayon, pero urong ang kanyang dila. Madalas niya namang pinupuri ang kanyang boss ngunit ngayon ay hindi niya na magawa, ewan niya ba. Para siyang prinsesa na inakay ni Inigo patungo sa mag-ara nitong kotse. Pinagbuksan siya nito ng pinto, nang makapasok siya at makaupo ay umikot ito at pumasok na rin. Inigo looked and smiled at her again. Sa totoo lang, nasurpresa talaga si Inigo kay Regina. Sa likod ng pagiging simple nito, ay may itinatago pala itong ganda na maaring ibilang sa mga alta, hindi lamang maaaring ngunit natitiyak niya, hindi nga niya mapigil ang mapatitig dito. Maliit ang mukha ni Regina, bahagyang malaki ang mga mata nito na bilugan at may mahahabang pilik, sakto lamang ang tangos ng ilong nito at may maninipis at kahalik-halik na mga labi. Kahalik-halik, napalunok si Inigo ngunit kaagad niyang binawi ang tingin sa dalaga. Sa mga oras kasing yun ay napapansin na niya ang lahat ng detalye sa mukha ng dalaga, which is weird for him. Pinaandar na niya ang kotse, tahimik lamang sila sa loob ng kotse, hanggang sa makarating na sila sa restaurant na kinuha ni Inigo para sa kanilang dalawa. Who would have thought na mararanasan yun ni Regina? Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Do you like this place? Nakangiting tanong sa kanya ni Inigo. Tumango si Regina, sobrang ganda naman dito, sir, I mean Inigo, aniya, gusto niyang sabunutin ang sarili, kailan ba siya masasanay? She cleared her throat, masyado mo naman yatang sineseryoso ang palabas natin. Siyempre, seryoso ako, sagot ni Inigo. Oo nga, halata sa boses mo, anang isip ni Regina. They walked towards the table habang inaalalayan pa rin siya ni Inigo. She wanted to froze when she felt Inigo's arms snaked around her waist. Pakiramdam niya ay mayroong naghaharutang mga paro-paro sa loob ng kanyang sikmura, magkahalong kaba at kilig ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Inigo pulled a chair for her, mabini siyang umupo. Naupo na rin si Inigo at sinabing maghintay na lamang sila na i-serve ang kanilang pagkain. Nagpalingali nga si Regina sa paligid, napaka-romantic ng ambience doon, naamoy niya pa ang halimuyak ng mga talulot ng samut-saring mga bulaklak na nagkalat sa sahig at sa lamesa, ang lawak ng lugar, ngunit walang ibang tao kundi silang dalawa lamang, maliban sa mga nagtatrabaho sa luxurious restaurant na yun. I rented the whole place, out of nowhere ay wika ni Inigo. Marahil ay nahulaan nito ang pagtataka sa mukha ng dalaga. Sam-asang ayong saad ni Regina, kung ganito ka-espesyal ang setup ng kanilang fake date, ano pa kaya ang mga dates nila ni Celeste? Well, saksi siya kung paano magplano si Inigo para sa asawa nito, hindi niya lang in-expect na mag-aabala ng ganito si Inigo para sa kanya. Muling tumikim si Regina, kung sa inyo yung hotel kanina, di kilala ka ng lahat ng employees doon, aniya, nakita nila tayong dalawa. Siguradong pag-uusapan nila tayo, napangiti si Inigo. Di mabuti, yun naman ang goal natin, di ba? Gusto nating isipin ng lahat na may nililigawan akong ibang babae. Do you think hindi tayo masyadong overexposed? Nangingining ani Regina. Wala na akong pakialam, tugon ni Inigo, we already started this, so kailangan natin itong tapusin. That's not what I mean, Inigo, anang dalaga, katulad ng sinabi ko, wala akong balak na umatras, feeling ko lang mawawala ng sense of surprise ang plano natin, dahil nakita na ako kaagad ng mga tao, mas okay siguro kung naging blind item muna ako, di ba? Inigo chuckled, yeah, you got a better idea, pero it's done already, let's just focus on the things that we are still about to do, ang mahalaga. Matapos tayo kung saan at paano natin balak na tapusin ito, but for the meantime, kumain muna tayo, he smiled. Saktong dumating na ang kanilang dinner, inilapag ng waiter ang kanilang pagkain sa mesa. Napalunok si Regina nang makita ang mga pagkain. Plating pa lang, naglalaway na siya, they were served estofada, beef steak, dessert paired with red wine. Napangiti si Inigo dahil nahuli niya ang paglunok ni Regina, she looks so cute, you're hungry for sure. Sige na, kumain ka na, aniya sa dalaga. Nakaramdam ng hiya si Regina, nakita marahil ni Inigo ang paglalaway niya. Habang kumakain sila ay pumailan lang ang isang romantikong tugtugin, lalong tinangay sa ulap si Regina, ito na siguro ang pinaka-perpekto niyang gabi.
Napahinto siya sa pagkain nang may mapansing kumikislap sa bandang likuran ni Inigo, nagsalubong ang kanyang kilay, if she's not mistaken, lens ng kamera ang kanyang nakita, may isang lalaking nagtatago sa likod ng halamanan sa labas ng restaurant. Inigo, there's someone there, wika niya, lumingon si Inigo sa bandang tinutumbok ng mata ni Regina, Inigo sighed. Regina, okay lang parte na ng plano, umawang ang lobby ni Regina, ano ang ibig sabihin ni Inigo? I hired someone to take photos of us, pag-amin ni Inigo, kunwari ay kinukunan tayo ng larawan nang hindi natin alam, ang mga larawan nating iyon ay isa sa mga magsisilbing patunay that I am cheating on Celeste. I asked him to send those photos to Celeste, of course hindi agad-agad, hahanap ako ng perpektong pagkakataon. Okay, tanging nasambit ni Regina, I hope it's okay with you. Of course, she smiled, she feels a bit hitang, but really, anything for Inigo pero nag-aalangan siya. They continued eating, they left the restaurant after. Saan naman tayo pupunta? Yuzisa ni Regina habang nagmamaneho na si Inigo. Pag-uusapan na natin ang mga dapat nating pag-usapan. Kailangan na malinaw ang lahat sa pagitan nating dalawa, tugon ni Inigo. Hindi nakaimik si Regina. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa malinaw sa pagitan nilang dalawa? Malinaw naman sa kanya ang tunay niyang papel sa buhay nito. Umaasta lamang siyang pekeng kerida. Ipinilig niya ang ulo. Hindi niya dapat pinangungunahan ang lahat ng bagay. Huminto ang kotse ni Inigo sa Baywalk, he rented a yacht. This is the best place for us to talk, wika niya kay Regina, walang makakarinig sa atin kundi ang dagat. Magkatabi silang nakatayo sa main deck ng yate, habang pinagmamasdan ang payapang karagatan. Ang payapa nga ng dagat. Kaso, kabaliktaran iyon ang mangyayari sa buhay ni Regina, pagkatapos ng gabing ito nakasama niya si Inigo. Humugot siya ng hangin sa kanyang baga bago pinakawalan iyon. Pinagmasdan siya ni Inigo. Regina's beauty just won't stop mesmerizing him. Nahantad ng hangin ang leeg at batok ng dalaga nang mahawi niyo ng buhok mula roon. She's so beautiful. Napamura pa siya sa kanyang isipan. Hindi niya mapigil ang mapangiti. Anggan lamang sa mata ni Regina. Ang kagandahan nito ay katulad ng langit, natural ng maganda ngunit lalo pang gumaganda kapag napapalamutian ng mga bituin. Nahuli ni Regina ang pagtitig sa kanya ni Inigo kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Forgive me, wika ni Inigo. Medyo hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Ganun ba ako kapangit sa mga normal na araw? Natatawang wika ni Regina. No, mariing tugon ni Inigo. It's just that sa loob ng 2 taon na pagsasama namin ni Celeste, nakalimutan ko nang i-appreciate ang ganda ng ibang babae. Ngayon lang ulit. Alam ni Regina na nag-blush siya sa tinurang iyon ni Inigo. Mabuti na lang at may tatago iyon ng kanyang make-up. Pakiramdam niya ay malulunod siya sa kilig. You're beautiful. Did anyone ever told you that, Regina? Ani Inigo. Hindi nakatugon si Regina. She was overwhelmed with her heartbeat. Ano ba namang klaseng tanong iyon? Natatawang kastigo ni Inigo sa sarili niya. Sigurado naman akong marami nang nagsabi sa iyo na maganda ka. Pero ang ganda mo ngayon ay iba. Para kang diamanteng kumikinang. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa akin. Matalino ka, masipag, mabait. Pero ang nakikita ko sa iyo ay kulang ka sa tiwala sa sarili. I want to help you, Regina. I want you to see how beautiful you are. And if you are going to play as my mistress, you should be confident. You need to create a stronger aura. Ang mga ginang sa panahon ngayon ay mas mahigpit kaysa sa mga tunay na asawa, yan ang epo-portray mo. Iyon pala, sinasabihan lang siya ni Inigo na maganda siya para maging confident siya at matapang. Dismayado si Regina, ngunit para kay Inigo ay totoo iyon at walang ibang ibig sabihin, he really is stunned by her beauty, ano ang gagawin ko? Sa dismaya ay wika ni Regina, gusto na niyang idiretso ni Inigo ang usapan sa punto nito. Inigo walked closer to her. Lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso. Lalo pa yung bumilis ng kunin ni Inigo ang mga kamay niya. He looked straight into her eyes. Halos hindi siya makakilos sa kaba. Sumasakit ang kanyang sikmura dahil doon. Naroon na naman ang mga naghaharutang paro-paro. Paano ba naman kasi ay si Inigo ang unang beses na humawak sa kanyang mga kamay? Pakiramdam nga niya kanina na isang kamay pa lamang niya ang hawak ni Inigo, ay mahihimatay na siya,
ano pa ngayon na dalawang kamay na at nakatitig pa ito sa mga mata niya. May balak yata si Inigong patayin siya sa kilig. We have to look like we're really in love, wika ni Inigo pagkaraan ng ilang saglit. Hindi mahirap yan, Inigo, dahil in love talaga ako sa iyo, wika ng kanyang isip. I don't wanna force you, Regina. I will not do anything against your will. That's why I am going to ask you. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Pakiramdam ni Regina ay ginagalugad ni Inigo ang kanyang buong pagkatao. It took much of courage from Inigo to ask Regina what he wants to ask, but he gulped and opened his lips anyway. Papayag ka bang halikan kita? Napaawang ang mga labi ni Regina. Nagbaba siya ng tingin. Sa sinabi ni Inigo ay hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Bigla namang nakaramdam ng pagkailang si Inigo. What the hell is he doing? I just thought we need to kiss, halos mautal niyang wika. Paano sila maniniwalang mistress kita kung hindi nila tayo nakitang nagkikiss? Nanlamig bigla ang mga kamay ni Regina sa kaba. Pero katulad ng sinabi ko, it's up to you. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Inigo, kinakabahang wika ni Regina, hindi ako marunong, I've never been kissed. Napabuga ng hangin si Inigo, of course, nakangiting bulalas niya. Halata pa rin ang kaba sa kanyang ngiti, you have no boyfriend since birth, sabi mo sa akin, syempre. Awkward nang umisi si Regina. Baka mapahiya ka lang sa akin. Kapag nag-kiss tayo, mahahalata nila na hindi ako marunong. Napayuko si Inigo. Nagpamulsa siya. Why the hell is he so tense? Nanginginig yata ang mga kamay niya. Why don't we? Huminga siya sa sinabi at nasaklab ng mga palad ang mukha. Tumalikod siya kay Regina at naglakad ng ilang hakbang palayo. Arg! This is silly. Bulalas niya. But we have to kiss and touch to make our act believable. What can we do? Muli siyang nagbaling kay Regina. Nakatitig ito sa kanya na parang wala sa sarili. Pulang-pula na ang buong mukha nito. I see you're so kung hindi ka komportable. I'm sorry, Regina. Kalimutan mo na. Hindi natin kailangang gawin ito. Bam-antong hininga siya. No, honest ni Regina. Okay lang sa akin, Anya. Let's practice. She felt a lump on her throat. Paano niya iyon nasabi? Ang sabihin mo, Regina, gustong-gusto mo lang mahalikan ni Sir Inigo. Binawi na nga niya, di ba? Kastigo niya sa sarili. But, I am helping him, kung kailangang maghalikan kami para maniwala ang lahat ng tao, lalo na si Ma'am Celeste, maghahalikan kami, I am a fast learner, matuto rin siguro ako ng mabilis sa paghalik, halik lang naman yun, what's the big deal, sagot niya sa sarili. No, Regina, huwag na lang, wika ni Inigo. He looks decided na ikinadismaya ni Regina. I am asking too much. I am so ashamed. Kung ikagaganda ng plano natin, I am willing. It's just a kiss, Regina insisted. Walang mawawala sa akin. It's just a kiss. Oo, Regina, isang halik lang. Isang halik mula sa lalaking kinikilig ka, sabi ng kanyang ego. Mataman siyang pinagmasdan ni Inigo, you haven't been kissed, your first kiss should be special, dapat para iyon sa unang lalaking mamahalin mo, ayaw kong kunin sa'yo ang chance na yon. Pero ikaw ang first love ko, Inigo, huwag kang mag-alala sa akin, wala akong dapat iligtas na relasyon. Hindi ba mas maigi iyon? Wika niya. Hindi naman ako naniniwala sa first kiss, pagkukunwari niya. Hindi naman ako hopeless romantic. At saka, malay mo naman hindi ko talaga kapalaran ang magkaroon ng karelasyon o asawa. Baka palagi ko na lang ipresenta ang sarili ko sa mga lalaking naghahanap ng fake mistress, para marami akong masave na ego at pride ng mga lalaki. She laughed. Don't ever do that, seryoso at matigas na wika ni Inigo. Nawala ang tawa at ngiti ni Regina. Promise me that after me, wala ka ng ibang lalaking tutulungan sa pamamagitan nito. Are you being possessive, Sir Inigo? Gustong kiligin ni Regina, fine, kung sasabihin mo, siya'y ngumiti. Joke lang iyon. Ano ka ba? Tugon niya. Sa iyo ko lang ito gagawin kasi malakas ka sa akin. Nagtaas baba ang kanyang kilay sabay kindat. Tumawa si Inigo, kaya mo ba ulit yun? Ang alin salubong ang kilay na wika ni Regina? What you just did, do it again, you look so cute, gigil na wika ni Inigo. Mukha naman akong sira at utu-uto kapag sinunod kita, kaya, sorry, hindi na, tugon ni Regina. You really make me smile, Regina.
Thank you, seryosong saad ni Inigo habang bahagyang nakangiti. Kumikislap ang kanyang mga mata dahil totoong saya ang dulot sa kanya ni Regina. Masaya ako na napapasaya kita, tugon ni Regina. Minsan pakiramdam ko anghel ka. Saad pa ni Inigo, padala ka siguro ng Diyos sa akin, you always make my life lighter, mula sa pagtatrabaho mo sa akin bilang sekretary ko hanggang ngayon bilang fake mistress ko, hindi ko na alam kung paano ka pasasalamatan. Just be happy, as long as you're happy, sapat na sa akin, tugon ni Regina. Hindi nila mabilang kung ilang segundo silang nakatitig lamang sa mga mata ng isa't isa, malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ang kanilang mga balat. Ang lamig na dulot ng hangin ang nagpabalik kay Regina sa sarili, hinaplos niya ang magkabilang braso. Oh, bulalas ni Inigo, dali-dali niyang hinubad ang suot na coat at isinaklob iyon sa likuran ni Regina, wear this, I am sorry. Napaka-ungentleman ko naman. No, it's okay, wika ni Regina. Ang sarap nga ng hangin parang Pasko na. She smiled. Yeah, pero mukhang nilalamig ka na talaga, ani Inigo. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga lobby ng dalaga. Let's get inside the cabin. Let's sip some hot coffee. If you still want to stay a little bit longer, sure, tugon ni Regina. Inakbayan pa siya ni Inigo to make sure na hindi siya mawawala ng balanse. Napatingin pa siya sa kamay ni Inigo na nakapatong sa kanyang balikat. She insisted to make the coffee, pero mas matindi ang pagpupumilit ni Inigo na ito ang magtimpla kaya nanalo ito. Well, it's her chance na mapagsilbihan kahit sa simpleng paraan at paminsan lang ng kanyang boss. Nag-request talaga ako ng self-service coffee, alam ko kasing kakailanganin ko ng mainit na kape, dahil may kalamigan talaga ang hangin ngayon, mabuti hindi ako tinawanan ng may-ari ng yate, he chuckled. They sit facing each other in a small table, masarap tanong ni Inigo sa dalaga after her first sip, tumango si Regina, I have mastered the art of making my own coffee. Hindi mo siguro type ang timpla ko kaya hindi ka nagpapatimpla sa akin sa office, wika ni Regina. No, it's not that, mabilis na tugon ni Inigo. Bago kasi ako umalis ng bahay ay nakapagkape na ako, ayaw ko namang magkaroon ng acid reflux, kung hanggang sa office magkakape pa rin ako, they both laughed, pero sige, para hindi ka na magtampo, simula bukas, sa office na ako magkakape, araw-araw mo na akong ipagtitimpla. Nako, huwag na, na-pressure na ako sa sarap ng timpla mo. Muli silang nagtawanan. Tumikim si Inigo, nga pala, Regina, may gusto talaga akong itanong sayo. Regina's smile faded, she got nervous, ano kaya ang itatanong ni Inigo sa kanya? Bakit hanggang ngayon, wala ka pa ring boyfriend, ano ba ang mga katangiang hinahanap mo sa isang lalaki? Ani Inigo, I'm curious. Regina smiled, yung katulad mo, mabilis at walang patumpik-tumpik niyang tugon, kaya nga hanggang ngayon, wala pa rin akong boyfriend. Kasi nag-iisa ka lang yata sa mundo, mabait, matalino, masipag, mapagmahal, lahat nasa iyo na, kaya nga ako nagtataka kung bakit mo nararanasan ang lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, you don't deserve it. Hindi makapaniwala si Inigo, kahit ilang beses niyang marinig na sinasabi iyon ni Regina, hindi pa rin siya makapaniwala kung paano nito nasasabi ang mga iyon, hindi ba alam ni Regina na tila may kung anong nangyayari sa kanyang puso tuwing sasabihin nito ang mga bagay na iyon. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na yon, maybe he's overwhelmed dahil pinupuri siya ng isang babae, or maybe he just feels proud of the man he is. Sana talaga isang araw, bago pa pumuti ang buhok ko, makakita ako ng kagaya mo, dugtong pa ni Regina. Napatingin siya sa kawalan at mapangaraping nagpangalumbaba, pangarap kong mahalin ang kagaya ng pagmamahal mo kay Ma'am Celeste, sa bandang huli, mare-realize niya na malaki kang kawalan sa kanya. Magsisisi siya dahil hindi na siya makakakita ng kagaya mo. Inigo chuckled and shook his head, we have been together for 2 years, kung nakita niya ang halaga ko, dapat natutunan niya akong mahalin, the fact na hindi niya nakalimutan ang lalaking iniwan niya para sa akin, at babalikan niya ito, ibig sabihin hindi ako kawalan sa kanya, but, what if, Inigo, what if magsisi siya sa bandang huli at gustuhin niyang bumalik sa'yo, will you take her back, tanong ni Regina? Nagkaroon ng sandaling katahimikan, muli, nagkatitigan sila. I love her, kung babalik siya sa akin, I will always take her back, tugon ni Inigo. Parang pinilas ang puso ni Regina sa narinig, she really got no chance, huh? Why, Regina, umaasa ka ba? Umaasa ka pa na sa pagpapanggap mong mistress niya?
Matutunan kanyang mahalin, na mapupunta sa iyo ang atensyon at pagmamahal niya. You're delusional, that will never happen. Nangilid ang kanyang mga luha, yumuko siya upang hindi yun makita ni Inigo. Pero hindi yun nakatakas sa pansin ni Inigo. Is something wrong? Usisa niya sa dalaga. Ang swerte talaga ni Ma'am Celeste, wala ito, wika ni Regina, her voice is cracking, naiinggit lang ako sa kanya. You're a good person, Regina, someday, God will give you the man you deserve, I will pray for that, at pagdating ng araw na yun, ako na ang pinakamasaya para sa'yo. Kung hindi ikaw yun, huwag na lang. Her eyes displayed sadness. Tumayo siya at muling umakyat ng deck, sumunod si Inigo. Napatingin siya sa malawak na dagat at langit. You're really torturing yourself, Regina. Ha, masarap ba? Well, ginusto mo yan, magtiis ka. Regina, tawag sa kanya ni Inigo mula sa likuran. She almost tripped nang lingunin niya si Inigo, kasalanan iyon ng sandalyas niyang may 3 pulgada ang taas ng heels, ngunit mabilis na nakatakbo si Inigo upang saluhin ang kanyang pagbagsak. She fell into his arms as her tears fell down, malungkot siyang napatingin kay Inigo, the sky and stars were on his background, what's more beautiful than that? She was lost in that moment, wala sa sariling ikinulong niya ang mukha ni Inigo sa kanyang mga palad. At wala pang isang